Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang unang yugto para sa mga dapat gawin kapag namatay ang asawang Japanese, nasa Japan o nasa Pilipinas. Ang pagpanaw ng isang asawa ay hindi lamang emosyonal na pagsubok, kundi may kaakibat ding legal, administratibo at immigration na responsibilidad. Lalo na kung ang asawa ay isang Japanese citizen. Mahalagang maisagawa ang tamang proseso sa parehong bansa, Japan at Pilipinas, upang matiyak na maayos ang records, karapatan at benepisyo ng naiwan. Ito ay naglalayong ipaliwanag ang mga hakbang na dapat gawin, depende kung saan nangyari ang pagkamatay. Kung namatay sa Japan, ang unang hakbang ay ang pag-report ng pagkamatay. Kapag nangyari ang pagkamatay sa Japan, agad itong inire-report sa local city hall, shakushu o kuyakushu. Dito inilalagay ang record sa Koseki or Family Registry ng Japanese National. Ang Koseki ang pinakamahalagang dokumento sa Japan para sa civil status, kasal, anak at kamatayan. Pagkuha ng mga dokumento. Kailangang kunin ang mga sumusunod: death certificate mula sa ospital, Kosekitohon or updated family registry, at ang burial cremation permit. Pag-report sa Pilipinas. Ang Filipino spouse ay kailangang mag-report sa Embassy of the Philippines in Tokyo. Layunin nito na mairehistro ang death sa Pilipinas, report of death, at magamit sa pag-update ng civil status mo sa Pilipinas. Immigration status sa Japan. Dapat i-check ang visa status. Kung spouse visa ka, dependent sa asawa, kailangang i-report sa Immigration Services Agency of Japan. May option na mag-change visa, halimbawa long-term resident. Kung permanent resident, walang kailangang baguhin. Mananatili ang status kahit wala na ang asawa. Mga pinansyal na usapin. Kabilang dito ang nenkin or pension claim, bank account ng namatay, insurance benefits, at ang kanyang mga ari-arian. Kung namatay naman sa Pilipinas, pagkuha ng death certificate. Ito ay kunin mula sa local civil registrar. Irehistro sa Philippine Statistic Authority. Pag-report sa Japanese government. Ang pagkamatay ng Japanese national sa Pilipinas ay kailangang i-report sa Embassy of Japan in the Philippines. Layunin naman nito ma-update ang Koseki sa Japan at ang legal na maitala ang death sa Japanese records. Pag-update ng civil status sa Pilipinas. Ang surviving spouse ay dapat mag-update bilang widow sa PSA. I-update ang legal documents, mga IDs at records. Mga dapat asikasuhin, anumang lokasyon. Una, ang mga legal na dokumento. Marriage certificate, death certificate, passport ng namatay, at residence card kung nasa Japan. Mga anak kung meron. Citizenship, dual nationality kung applicable. Japanese passport kung eligible. At ang legal guardianship. Mga ari-arian at mana. Paglipat ng property ownership, bank claims at insurance claims. Mga benepisyo sa Japan, survivor's pension or nenkin at ang social insurance claims. Mga mahalagang ahensya, narito ang mga pangunahing ahensya na dapat lapitan. Immigration Services, Agency of Japan, para sa visa at residency mo. Embassy of the Philippines in Tokyo,
para sa report ng death sa Pilipinas. Embassy of Japan in the Philippines para sa Japanese records. Philippine Statistic Authority para sa civil records sa Pilipinas. Bureau of Immigration kung may visa concerns sa Pilipinas. Ang mga karaniwang problema, hindi agad nare-report ang death, hindi na-update ang COSEC, ang problema sa visa lalo na spouse visa holders, delay sa pag-claim ng pension o insurance, at ang hindi malinaw ang legal status ng anak. Mahalagang paalala, hindi kailangang i-report sa immigration ng Pilipinas kung walang visa issue. Mas mahalaga ang pag-update ng COSEC sa Japan. Pag-report sa embassy, pag-aayos ng legal documents. Kung permanent resident, walang problema sa pananatili sa Japan. Konklusyon, ang pagkamatay ng isang Japanese spouse ay nangangailangan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ang tamang pagproseso ng dokumento ay mahalaga upang mapanatili ang legal na katayuan, makuha ang nararapat na benepisyo at maiwasan ang komplikasyon sa hinaharap. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at gabay, mas magiging maayos ang pagharap sa ganitong sitwasyon kahit ito ay mahirap sa emosyonal na aspeto. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.